Papalop na naman talaga ako ng China. Mag-full bangs na lang talaga ako. Hi, ako si Dora Explorer. Dito sa China, favorite ko talaga yung tung. Kapag gumagala ako dito sa China, ang satisfying niya talaga sa tenga. Lalo sinasabi ng babae na to, bago pa umalis mukhang Dracula na. Ewan ko ba kung ako lang ba, yung ang hilig-hilig talaga mag-fit check kahit saan. Basta may oras pa bago umalis ng bahay. Ginising na naman kami ng father-in-law ko ng alas 4 ng umaga at ngayong araw ay pupunta kaming Shanghai para intindihin yung document na wala naman akong nakuha. O 'di ba? Nakakaloka. Papalitan ko na talaga yung stop sa amin dito sa countryside. Joke lang. Baka naman tutuhanin nyo yung mga sinasabi ko, ha? Pag nagjo-joke lang ako, wag nyo akong tutuhanin. Baka tayo sa group, sa Blue Up. Diyos ko po, dahil ba naman toxic doon. O ayan, pinakita ko na sa inyo yung basic na bus dito sa countryside, ha? Papunta sa train station dito sa Gangnam Station. O baka mamaya may magtanong sa akin, may jeep ba dyan ate? May jeep ba dyan? Be, wala. China to, China. Pero sa totoo lang, mas gugustuhin ko pa talagang sumakay sa mga jeep kaysa sumakay dyan sa ganyang bus. Hilong-hilo talaga ako dito sa China as in kapag summer. Pero pag winter naman, wala kang maaamoy. Ewan ko talaga, baka summer lang talaga lumalabas yung tunay nilang amoy. Hay. Ay, grabe namang makapanglait yan si Self. Mali yan, mali. Pero kidding aside, parang sumpa na talaga kapag sensitive yung ilong mo dito sa China sa totoo lang. Kasi bawat galaw mo, kahit sa mga station, amoy sigarilyo! Ako yung kinakabahan, alam nyo ba? Kasi 'di ba mas malala yung sa second-hand smoker. If I'm not mistaken ha, compare sa first-hand smoker. Kaya kapag gumagala kami dito ng anak ko, tapos may mga nagsisigarilyo sa harapan niya or napapadaan kami, natakpan ko talaga ang kanyang mukha. Overprotective na kung tawagin kasi ayoko talagang magkasakit yung anak ko as in. Pinadaan ko yan sa kipay ko, tapos magkakasakit lang. Ay, Diyos ko pa! Kung mapapansin nyo guys, hindi ko branding to. Kasi yung mga content ko dito, hindi ganito yung voice over. Pero try nating maging kalog. At para good mood na rin yung mga tao dito. Ayun, yung mga kumpul na mga tao yan. Andyan na, nagyosi lang talaga sila. Be, na-stress na yung ano ko dyan, kuday ko. Eh, kinakabahan talaga ako. At kung makikita nyo naman, syempre, hindi magpapatalo ang China pagdating sa pagkain. Mapapadami talaga yung kain nyo, basta huwag nyo lang kakalimutan kumain ng gulay at uminom ng maraming tubig. Talaga mapapagaya talaga kayo sa akin kung sensitive naman ang tiyan nyo. Nagka-hemorrhoids ang ate nyo. Siyempre, yung una kong kukunin ay gulay. At takot na talaga ako makakita ng dugo sa pupo ko. Diyos ko po. Bote na lang talaga, magaling na ako. Pansin ko talaga sa kanila, ang hihilig talaga nila sa sili. Malapulang sili, kaya green talaga basta sili. Andyan yan sa pagkain ng mga Chinese. Ewan ko na para bang naging color coding na yung may pulang sili. Minsan tinatanong ko yung father-in-law ko kung manghang ba yun yung kulay green. Sabi naman niya, hindi. Pero nang tinikman ko, Diyos ko pa, usok na naman ang bibig ko. Pero sa kanila normal lang, parang wala lang sa kanila ang anghang ng sili. Sanay na sanay sila. Noong una talaga, akala ko mga Chinese hindi kumakain ng kanin. Akala ko kumakain lang sila ng noodles kasi nga Chinese ganyan tapos naka-chopsticks, 'di ba? Ay, hindi pala. Mali pala ang information ng ate nyo. Kumakain pala sila ng kanin dito sa South. Ewan ko lang sa North kung kumakain din sila. Kasi di ba nga may mga bansang hindi kumakain ng kanin? Yung iba, yung umaga, puro ano lang, bread, ganun, di ba? Ang kinuha namin dito sa part na to ay isda, tsaka gulay, at tsaka may chicken, may sausage. Ewan ko din dito sa sister-in-law ko, na kapag gumagala-gala kami, ako lang talaga ang nag-decide kung anong kakainin namin. Tapos go with the flow na lang talaga siya. Na minsan nahihiya ako kasi baka mamaya yung mafili ko ay hindi niya gusto, te! Kinakabahan din naman ako makisama dito sa sister-in-law ko kasi nga, ang kwento sa akin ng asawa ko ay maldita daw tong sister-in-law ko. Palagi daw silang nag-aaway dalawa. Pero bakit nung sa akin na kulang na lang talaga magkapakpak yung sister-in-law ko para maging angel na lang talaga sa harapan ko. Comment daw kung yung mga sister-in-law nyo ay parang angel. Tapos yung father-in-law ko sobrang maldito daw nun as in talagang mainitin yung ulo. Pero bakit nung pag nasa bahay kami sa countryside, sobrang bait niya talaga maasikaso sa aming mag-ina. Pero pagkausap niya yung anak niya sa cellphone, yung asawa ko, lagi sila nag-aaway as in talaga lagi sila nag-argue. Na para bang ayaw ng kausapin ni father-in-law yung asawa ko. Tinanong ko yung sister-in-law kung bakit ganon. Sabi naman niya, ganon daw talaga dito sa China ang relationship between father and son. I'm not sure ha. Kasi baka naman yung iba dyan, maganda yung relationship between father at saka son. Yung father-in-law ko lang talaga as in talagang maano yan,
Stricto yan talaga pagdating sa asawa ko. Dapat ayusin niya yung desisyon niya sa buhay dahil 'di ba nga nakasalalay sa kanya ang buhay namin mag-ina. Hindi na rin talaga ako magtataka kung bakit princess treatment yung trato sa amin ng asawa kasi yung father-in-law ko talaga yan magalang yan sa mga babae. As in talaga princess treatment din yung trato niya sa amin mag-ina pati sa kapatid ng asawa kong babae. Tapos yung mother-in-law ko naman, sobrang bait niyan, sobrang down to earth, and sobrang maalaga yan siya. Na kahit nagtatrabaho na nga siya sa malayo, message niya pa ako, sabi niya sa akin, nang feel daw niya na parang may utang daw siya sa akin kasi hindi niya ako maalagaan dito sa China. Sabi ko naman sa kanya, naiintindihan ko naman lahat-lahat kasi nga nagwo-work siya. Sobrang grateful ko lang talaga sa kanila kasi hindi ako naka-encounter ng nahihirapan makisama sa kanila, sa mga in-laws ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, kulang na lang talaga pakpak para maging angel sila sa paningin ko. Kaya din yung niregister ko yung anak ko sa Huko, hindi ako natakot kung Chinese citizen na yung anak ko. Kasi talagang mababait naman yung mga in-laws ko. Ba't naman ako matatakot? Mas gusto ko pa nga dito tumira eh. Siyempre naman, namimiss ko yung Pilipinas. Napakaganda sa Pilipinas. Napakasasarap ng pagkain. Lalo na yung Jollibee dyan, inasal. Sa mga kapwa ko Pilipina dyan, may mga extrang frozen na Jollibee ba kayo dyan? Send nyo naman babayadan ko din sa katapusan. Grabe, nakikringe ako sa content ko na to. Pero sana merong magtyaga na tumapos ng content na to. Kasi pauutakin ko kayo sa katapusan. 20 lang. Tapos bayadan nyo ako ng 200. Aliw talaga yung mga ganitong content. Parang hindi ko branding. Gusto ko kasing itry yung ganitong content. Yung good vibes lang. Para naman pati yung mood ko ngayong araw ay maapektuhan. And alam nyo ba ngayong araw nga tong nag-voice over ako? Nagtry ako magkape ng walang sugar. At ganito pala yung epekto. Masaya buong araw. Tapos sa gabi hindi makatulog. Kawawa talaga ang babae na to, may eye bags bukas.